Narito na naman ako upang mag-alay ng mag-share ng banal na salita sa inyo. Dahil alam ko po na ito yung pagkain ng ating mga kaluluwa. Sa gabing ito, bago tayo magsimula, aawitan ko muna kayo ng isang awit para sa Panginoon at sa inyo. Bago ako umawit, ako po ay hihingi muna ng panalangin. Manalangin muna tayo mga kapatid. Hallelujah! Glorify your holy name, O God. Thank you po, Lord Jesus, sa gabing ito. Narito na naman ako upang mag-share ng iyong banal na salita sa mga kapatiran na nakikinig ngayon at nanunood ngayon ng aking pag-share po. Banal na Espiritu, inanyayahan ka namin sa gabing ito na ikaw ang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At alam ko po na ikaw ang mag-guide. Ikaw ang gagamitin mo po ang aking bibig upang purihin at sambahin ka sa pamaraan ng pag-share ng inyong gospel. At kahit sa aking pag-aawit, Lord, Holy Spirit, come Holy Spirit, iniimbitahan ka po namin na siyang manguna sa gabing ito. At ito na nga, bago ang lahat. Salamat sa banal na Espiritu na siyang manguna sa akin. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Lord. At sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Lord God, gamitin mo po ang aking mga bibig, Panginoon, upang ma-share ko po ang gospel para sa mga kapatiran na narito, nanonood, nakikinig. Purihin ka, Lord. Sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. At sa awitin kong ito, I pray na bago tayo mag-sharing, aawitan ko kayo ng awit na para sa Lord at para din sa inyo, mga kapatid. Salamat po sa gabing ito. Glorify your holy name, O God. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, nalulungkot, hirap sa mga suliranin, pinaglalabanan. Ang aking pagkukunwari sa buhay, pagbabalat kayo sa katotohanan. Ano man ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Sana magustuhan niyo ito. Ang
ang araw at gabi, lumulungkot, hirap. Sa mga suliranin, pinaglalabanan, ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan. Ano man ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Lord, at sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah sa gabing ito. Salamat sa gabing ito sa nama ay magustuhan nyo ang awiting iyon. Dahil iyan po ay para sa Lord at para sa inyo, mga kapatid. Purihin ka sa gabing ito. Ang context po ng ang isi-share ko po sa inyo ngayon, yung paglikha ng tao, ng Panginoon. Dahil, di ba, yung kahapon, yung sharing natin ay, yung bago niya ginawa ang tao ay, ginawa niya muna lahat ng bagay. Dahil mahal nga niya ang tao. Kaya ngayon, ang ating pag-aralan, yung paglikha niya ng tao. Sinabi dito ng Diyos, tayo ay gumawa ng tao sa ating larawan. Ayon sa ating hugis at sa kanilang pamumuno sa mga isda sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at ang lahat ng bagay na nagsisibangon sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling kalarawan, sa sarili niyang larawan or hugis, mga kapatid. Na ang Diyos nilikha niya ang kanya mga lalaki, ang nilikha lang ng Diyos na tao ay isang lalaki at isang babae. Nilikha niya sila para, dahil hinanda niya po ang lahat. Ang lahat ng bagay hinanda niya. Kaya ito yung paglikha na niya ng tao. Pinakamahalaga ang talatang ito dahil ipinakita nito na nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, sa aspeto ng Trinidad or tatlong Trinidad, Diyos na Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Espiritu Santo. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng tao na
plano pangkaligtasan ng Diyos, ang tao ay nilikha sa larawan ng Ama. Ang tao pala ang nilikha ng Panginoon sa larawan ng Ama at sa pamagitan ng salita. Ang salita po dito mga kapatid ay si Jesus, na ginawang laman ng Espiritu Santo na nagbibigay buhay sa Kanya. Nagbibigay buhay sa bawat isa. Makikita natin yan mga kapatid sa Genesis 1:26-27. Yun yung paglikha ng tao sa mundo. Yun po yung verse na binasa ko. Dito naman dahil yun nga, nagbigay ng buhay, binigyan na ng buhay ang tao, ginawang laman at ng Espiritu Santo na nagbibigay buhay. So, gumawa siya ng tao sa mundo para bigyan niya ito ng buhay. Sa Colossians 1:15-17, siya ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Ang Diyos po ay hindi natin nakikita. Kaya maswerte tayo na naniniwala tayong may Diyos kahit hindi natin ito nakikita. Ang panganay sa lahat ng nilalang sapagkat sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay sa langit at lupa. Nakikita at ang hindi nakikita. Maging ang mga pinuno o mga kapangyarihan o ang mga namumuno o ang mga may kapangyarihan. Nilikha niya ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay at linikha niya sa pamagitan niya at para sa Kanya. So, ibig sabihin, mga kapatid, nilikha ng Panginoong Diyos ang tao at hinanda niya ang lahat ng bagay para dito. At ang Panginoon, kahit hindi natin siya nakikita, naniniwala tayo na may Diyos ang mundo, ang sanlibutan ito. Kaya, purihin ang Panginoon sa mensaheng ito. Sa Genesis 1:26-27, ipinakita ng Diyos na nilikha niya ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. At sa konsepto ng tatlong persona. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng tao sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang tao ay nilikha sa larawan ng Ama at sa pamagitan ng salita
na Jesus na ginawang laman ng Espiritu Santo na nagbigay buhay. Nilikha ng Diyos ang tao at kanyang hiningahan ito, mga kapatid. Dahil wala itong buhay. Hiningahan niya. Kasi nagbigay dito, sabi nga niya dito, na ginawang laman at Espiritu Santo na nagbigay buhay. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, yun ang Espiritu ng Panginoon na siya nagbubuhay ng tao sa mundo. Kasi, makikita nga natin dito na nung ginawa niya ang tao, ay wala po itong hininga, walang malay. Kaya hiningahan niya po ang ilong nito para magkaroon ng buhay. Sa Colossus 1:15-17, kung mayroon kayong Bible dyan, buklatin niyo mga kapatid. Ipinakita kay Jesus bilang larawan ng hindi nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilalang sa pamagitan niya. Ibig sabihin, ang unang-unang tao sa mundong ito ay si Jesus Christ dahil pinanganak siya na magiging Diyos natin. At siya po yung panganay sa lahat ng tao. Siya ang pinakapanganay. Nilikha ang lahat ng bagay at ang lahat ng bagay ay nilikha para sa Kanya. Ito ang nagpapakita ng kapangyarihan at kahalagahan ni Jesus. Bilang tagapaglikha at tagapagpamahala ng lahat ng nilalang. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Panginoon ay siyang tagapaglikha, tagapamahala sa lahat ng nilalang. Kasama na doon ang hayop, lahat ng hayop, lahat, halaman, lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya napaka-bait ng ating Panginoong Diyos. Ang papel ng Espiritu, ang papel ng Espiritu Santo sa proseso ng paglikha ng muling ipinakita sa Genesis 1:2 kung saan ang Espiritu ay Diyos ay sumama sa ibabaw ng tubig sa konsepto ng Trinidad or Trinity. Ang Espiritu Santo ang tagapagbigay ng kapangyarihan sa bisa ng Diyos sa paglikha. Siya ang nagbibigay buhay sa lahat ng nilikha ng Diyos, pati na rin ang tao. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, at Jesus ay isa. Kaya, sa Colossus 1:17,
bagaman hindi binabanggit ang Espiritu Santo ng sa kasulatang ito, ang kanyang papel sa paglikha ay kasama na rin sapagkat siya ay bahagi ng Trinidad or Trinity, mga kapatid. At kaya siya rin ang naging bahagi sa proseso ng paglikha. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, at si Jesus ay iisa. Siya ang ating Diyos at tagapagligtas sa lahat ng bagay. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay sa mundong ibabaw. Siya ang nagpakamatay sa atin sa krus. Siya ang gumawa sa atin at nilikha niya ang tao sa mundo. Sa kabuuhan, ang pagkatugma sa pagitan ng Genesis 1:26-27 at ang Kolosas 1:15-17 ay nagpapakita ng kamangha-manghang plano ng Diyos para sa paglikha at pagliligtas ng tao, habang ang papel ng Espiritu Espiritu Santo ay nagbibigay ng dagdag na kapatiran at kapangyarihan sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Jesus. So, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng dagdag na kapatiran at kapangyarihan sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Jesus. Kaya, ang sa pinag-aralan natin ngayon, mga kapatid, napaka importante po sa buhay natin. Bakit? Kasi karamihan natin sa atin ay hindi natin alam talaga kung sino si Jesus sa buhay natin. At sino ang Espiritu Santo sa buhay natin. Kaya purihin ang Panginoon sa gabing ito. Dahil ang Panginoon, ang Espiritu Santo ay isa, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon sa gabing ito. Sana may nakuha kayong aral, mga kapatid, mula kahapon sa ating sharing na paglikha ng Panginoon sa ating mundo at sa lahat ng bagay sa mundo. Kaya ngayon, ang nilikha na naman niya ang tao. Kaya purihin ang Panginoon sa gabing ito. I pray na tayong lahat ay magtiwala sa Panginoon. Dahil siya lamang ang ating Diyos, ang Espiritu Santo, at ating tagapagligtas. Siya lamang, mga kapatid, ang ating Panginoon at wala na pong iba. Kaya purihin ang Panginoon sa gabing ito. At I pray na may nakuha kayong lesson dito, mga kapatid. Lalo na sa paggawa ng tao, ng Panginoon sa tao. Kasi, mayroon kasi akong narinig na mga joke lang ba?
Ang sabi nila, ang tao daw ay noong unang panahon ay galing sa unggoy. Mga kapatid, galing daw tayo sa unggoy. Kaya, huwag tayong maniwala doon. Kasi, hindi tayo galing sa unggoy. Galing tayo sa Panginoong Hesus. Siya ang gumawa sa atin. Siya ang bigay sa atin ng buhay. Lahat. Siya po. Kaya, huwag tayong magpapaniwala doon sa mga joke-joke ba na ang tao daw galing sa unggoy. Hindi po yan totoo, mga kapatid. Dahil ang tao, ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos ang nagbigay buhay sa ating lahat. At napakaswerte natin, mga kapatid, dahil ang Panginoon ay mahal na mahal tayong lahat. Kaya yung mga tao din dyan na nagpatumpik-tumpik, lumapit na kayo sa Panginoon. Dahil siya lamang ang ating Diyos at tagapagligtas. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. At sana may natutunan kayo sa ating sharing sa gabing ito. Dahil hanggang matapos ito, marami pa. Marami pa akong isi-share sa inyo. And I pray bukas, abangan ninyo ulit. Andito ako sa ganitong oras. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang tayo, mga kapatid. Sana nagustuhan nyo ang awitin ko at naintindihan ninyo ang aking na-share sa inyo at may nakukuha kayong lesson dito, mga kapatid. Purihin ka, Lord. Sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa aming pagtatapos, O God. Thank you po, Panginoon, Lord God, sa mga words, Panginoon, na inyong binigay sa amin, Panginoon. I pray, O God, na patuloy ang inyong banal na Espiritu na tumutulong sa amin. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos at tagapagligtas. Ikaw, Panginoon, ang gumawa sa amin at sa lahat ng bagay. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah.